Haguin din po natin ang report mula dyan sa may Kamara de Representantes dahil naghahanda na rin ng Kamara para ho sa pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. May ilang update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Inihayag ng House of Representatives na sisimulan na ang mas malawak na talakayan para sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Law. Ayon kay Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nakatakda ang paunang pagdinig sa January 13, 2026 at palalawakin ang konsultasyon upang maisama ang publiko. Giit ni Adyong, hinahanap na ng taong bayan ang linaw kung saan papunta ang bansa. Nakikita ni Adyong ang mabilis na pag-usad ng panukala dahil parehong sumusuporta rito ang mayorya at minorya. Matatandaan, inilista ni House Speaker Faustino Bogie noong November 10 ang Anti-Dynasty Bill bilang isa sa kanyang mga prioridad kasama ang pagtatatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Pareho rin binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang panukala sa pulong ng LEDAC. Para naman kay Manila Representative Ernesto Dionisio, ang pagtulak ng Pangulo sa Anti-Dynasty Bill ay malakas na signal ng suporta ng Malacanang na makakaapekto sa tindig ng mga mambabatas. Idiniin niya na ang pangangailangan ng malinaw na definisyon ng dynasty ay balanseng pagpili para sa mga botante. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong. Sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. So, ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga, it's timely for us to understand really, no, kung ano ba talagang definition ng political dynasty. That's why I am planning to not only settle with committee hearings, but I'm planning to give back the right of the people to have a sense of ownership over the process. Kaya mas maganda rin na magkaroon ng mga public consultation. But as far as the House is concerned, sabi ko nga, it's not just a matter of support because alam ko, merong 11 na versions na ngayon naka-refer na sa aking komite. At normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative meals of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Samantala, nananawagan naman si Solid North Party List Representative Ching Berno sa Kongreso na agad ipasa ang House Bill number 3118 na layong amyendahan ang Safe Spaces Act upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga kaso ng gender-based sexual harassment sa mga paaralan at lugar ng trabaho. Ayon kay Bernos, hindi sapat ang kasalukuyang parusa upang makatigil ang mga lumalabag. Sa ilalim ng kanyang panukala, ang mga mapapatunayang guilty ay maaaring maharap sa prisyon koreksyonal, multang 250,000 hanggang 500,000. Maaari ring mawala ng posisyon ang mga pinuno ng institusyon na lalabag habang ang mga dayuhang salarin ay i-deport matapos hatulan. Para naman sa mga kawani ng gobyerno, magpapalaganap ng sexist, homophobic, transphobic, o misogynistic remarks, ipapataw mo ang multang 100,000 hanggang 300,000 pesos. Mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.